Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa pangnadalangin yung hinirang propeta sa aling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Ruel de Salveda, sa oras na mahal na Pinoon, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Pinoon, pangunawang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin kung magagawa at siyang nakilang pangalan na kasinasaway. Demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. We cherish the blessed memories, teachings, preachings of our beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida and dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida. And you're so great, the beloved Almeida family. Sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, and to our beloved viewers, a pleasant afternoon to each and everyone. Everybody say, praise the Lord. Bago tayo minamahal, makinig sa salita ng Diyos, mayroon lang akong konting correction. Sinabi ng nagtitimuli kanina after ng mimers na salamat sa presentation. Hindi po presentation. Kasi pag sabing presentation, para sa tao po yun. Yung pagmamime, yung lahat na yung ginagawa nila, hindi po para sa inyo yun. Hindi po para sa atin. You are not presenting to the crowd, but to our loving Creator in heaven. Pupuri po yun, hindi po yung presentation. Amen? So, burahin po natin sa ating isipan yung word na presentation. That's worship. We are worshiping God. Lahat na ating ginagawa dito, hindi po yan para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen. So, siyempre kasi pag presentation, ang concentration mo dyan, hindi ka magkamali. Kasi pangit tingnan sa, lalo naka-live tayo, di ba? Maganda ang sounds, sabay-sabay ang, kung pagtingin na mayroong nahuli, ayan, pagalitan na yan, i-blame na, bakit nahuli ka, napangit tuloy presentation natin. Hindi po tinitingnan ng Malapino kung gano'ng kaganda. Ang importante, galing sa puso ginagawa natin. Everybody say, praise the Lord. Sinabi ko nga, ng mga previous na gawain, kuminsan yung ating mga children's choir, mayroon silang memory verse, mayroon po dyan na pautal-utal dahil hindi niya na-memorize, pero tumutulo yung luha niya. Mayroon namang pagkatapos ng English, Itagalog pa, Ilocano, kayang-kaya. Talagang memorize na memorize. Doon siya nakakonsentrate sa memory verse. Hindi mo ma-feel na talagang, kumbaga, iba yung nagpautal-utal, umiyak eh. Feel niya yung presence ng mahal na Panginoon. Ganon din yan sa mga nagsulo, di ba? May nagsulo, ang ganda-ganda na boses, pero walang presence ng mahal na Panginoon. Mayroon namang, hindi naman gano'ng kagandahan, pero
bumubuhos ang presensya ng mahal na Panginoon. O, ganun din sa mga tumutugtog. Kung minsan nakakonsentrate sila doon sa sabay-sabay, wala namang problema, sabay-sabay. Kung minsan, habang nagkamali yung isa, ongoing ang pagpupuri, nagagalit na sila. Mayroon na silang hidwaan doon. So, paano nila ma-feel ang presensya ng mahal na Panginoon? Nagiging hadlang po yun, minamahal. Lalo na kung kumikilos ng presensya ng Diyos. Sa flag ceremony nga, di ba? Pag tinutugtog do yung national anthem, kung saan ka maabutan, tumayo ka dyan. Ngayon kasi, parang wala ng disiplina mga estudyante, ganun kami noon. Mga sasakyan, pag naabutan ng flag ceremony, hihinto yan. Ganun ang paggalang. Flag lang yun. Kumilos ang presensya ng Diyos, igalang po natin yun. Everybody say, praise the Lord. Dahil, pag masanay tayo, ano mangyari? O, salamat sa Malapinon. Wala na pong nagbibideo. Palakpakan natin itong Malapinon. Siguro ginagaya nyo ako nung nagbibideo pa ako, no? OP nga, nagbibideo tayo. Kung hindi ako na 2x2, hindi ako hindi ako matauhan. Kung hindi ako dumaan ng kamatayan, seconds or minutes, hindi ko alam kung ilang minuto yon. Alam ko, kamatayan na yun eh. Kasi, yung tinext sa akin ni Brother, yung bago lang kinuha, Lim, sa Tugigaraw. Lim apelido. Gerald. Sabi niya, Kuya, giniginaw ako. Hindi ko makontrol ang aking ngipin. Gumaganon-ganon, parang naglalakjo. Yung pala, kukunin na siya ng mahal na Panginoon. Ganon ang nararamdaman ko. Giniginaw ako. Hindi ko na makontrol ang ngipin ko, parang gumigiling-giling siya. Sabi ko sa mahal na Panginoon nung time na yon, Lord, kung kunin mo na ako, that was July 7, kung hindi ako nagkamali. July 7, Monday, ng hating gabi. Kung kunin na ako, mahal na Panginoon, salamat. Do or die naman ako eh. So kung die, hindi makapagpahinga na ako. Sabi ko, masaya ako malapi nun. Hindi ko kontrahin kung yan ang kalooban mo. Kaya lang, sabi ko, humirit ako. Matanggap kaya ng beloved wife ko? Yung prayer ba na utak na gumagana din, hindi ko na nga mabukay bibig ko. Isip na lang gumagana. Matanggap ka ng 4 na anak ko yon? Kung ano mangyari sa akin? Matanggap kaya ng mga kapatid ko? Maunawaan kaya ng mga kapatiran? Yan yung mga tanong ko sa Malapinon. Pero kung kalooban mo ng Malapinon, I am ready. Kasi alam ko parang mapuputol na hininga ko eh. Pero kung gamitin mo pa ako, mahal na Panginoon, sabi ko, buhayin mo ako na hindi inutil. Buhayin mo ako nagagaling yung aking bukol dito sa aking batok, grabing nana. Grabe.
Grabe nga, ano. Ayaw ko yung mabuhay na may kangrena ang liig ko. Ayaw ko mabuhay na nakabidridden ako, na inaalagaan. Ayaw ko ring mamatay na gising ang mga labuan, gising sila. Dahil siyempre iiyak yan. Gusto kong mamatay, kukunin niya ako, nakatabon ako sa kumot, pagbukas nila, wala na. Wala na silang, kung iiyak man sila, maglupasay man sila, wala na akong marinig. Pero kung buhayin mo ako, pagalingin mo, ang liig ko, tanggalin mo rin ang diabetes ko, lahat na complication ng diabetes ko, tanggalin mo rin. Nagbiro pa ako. Ibalik mo ako sa kalakasan na 30 years old. Talaga naman. Humirit pa. 58 na ako eh. Maya-maya nung nasabi ko yun, narinig ko yung utak ko, parang nag-rewind. Ganun ang narinig ko. Ganun. Maya-maya, bigla akong nagsalita. Ay hindi ko alam kung nagsalita ba talaga ako o sa isip ko yon. Bigla akong nagsalita na parang fast forward na English lahat, na preaching. Ang naalaala ko, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Tapos dami kong sinasabi na hindi ko na naalaala. Tapos nawalan na ako ng malay. Nung nawalan na ako ng malay, wala namang anghel na sumalubong sa akin. Katulad kay Sister Jean, sinalubong daw ng anghel. No? Sabi daw ni Sister Jean Lingayo, sa anak niya, anak, bihisan niyo ako. Nandiyan na sila, papasok na. Nung binihisan, sabi ni Sister Jane, pumasok na kayo. Pag sabi pumasok na kayo, ayun, nalagutan siya ng hininga. Ibig sabihin, may anghel sumundo sa kanya. Oh, bakit konti lang ang pumalakpak? Anghel nga sumundo eh. Kasi pag demonyo ang susundo, malalaman mo yan kasi nag-i-struggle ang yung naghingalo. Kasi natatakot siya sa demonyo eh. Pero sabi niya, nandiyan na sila, pasok na kayo. Pasok. Kinuha na siya. Sa akin naman, wala namang sumundo. So, hindi pa talaga ako kukunin. Mga ilang minutes siguro yun nawala ako sa mundo. Nakita kong sarili ko nakahiga. Ibig sabihin, lumabas na espiritu ko doon. No? Nakita kong sarili ko nakahiga, pero hindi na siya nakakumot. May kumot ako eh, pero sa nakita ko nakahiga, walang kumot, nakatagilid. May lumabas na parang kasing laki ng kamao ko na usok dito sa liig ko. Ang tagal niyang matanggal dahil nag-iiwan siya ng parang, alam mo yung octopus, mayroong mga galaway. Galing sa mga butas ng liig ko, yung mga pigsa, doon galing yung galaway. Padahan-dahan siyang umalis. Yung parang kuan niya. Oh. Yung parang mga paa niya, no? Parang kamay. Pagkatanggal niya ganon, sabi ko, praise the Lord, at least umalis ka na. Sabi ko, sinabihan ko praise the Lord, at least umalis ka na. Pag sabi, praise the Lord, at least umalis ka na, naramdaman ko, mainit sa liig ko. Ibig sabihin, bumalik yung espiritu ko sa katawan ko. Mainit yung liig ko. Sabi ko kay Dave, yan naman si Dave, parang nurse. Pa, tingnan mo ang liig ko. Pagtingin pa, naglabasan ang mga nana at dugo, ang dami. Pinaputok ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas na palakpakan ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. At totoo nga, minamahal. Ngayon, iba yung pakiramdam ko noon eh. Kasi diabetic nga ako. Pag lakad, halos mahihilo. Pag pisilin mo yung mga ganito ko, hindi ako napapawisan. Ganun ang mga symptoms ng diabetic. Hindi ka napapawisan, tapos wala kang lakas. No, mapahilot ang bilabid ko. Wala ka naman lakas.
Sabi niya, nung naka-recover ako, sabi ni Dave, pa, lirutin mo ang likod ko. Alam mo naman si Dave, ang likod niya, makapal. Paghilot ko, sabi niya, ang lakas mo pa. Para kang si Daniel, bumabaon yung deliri mo. Sabi ko, malakas lang ako. Malakas lang ako. Pag magpahilot ng bilabid ko, kasi ito mga kalab, paghilot ko ng ganun, wala na siya ng reklamo. Umaaray na siya. Totoo nga, ni-restore nga ang kalakasan ko. Everybody say, praise the Lord. Pwede pa lang ganun eh. Ha? Pwede pa lang humirit. Oo nga naman. Parang sundalo yan. Buhay ka nga, inutil ka naman. Paano ka makipaggera pa? Do or die. Pag hindi ka na magamit, di die. Ano magpasanin ka patuloy sa iglesia? Pag buhay ka, do. Fight. A good fight of faith. Gera. Ang kalaban natin, hindi laman at dugo, not flesh and blood, but power. Pero hindi power galing sa kataas-taasan. Nasa ere lang. Evil spirits, demons, Satan. So hindi basta-basta kalabanin yan pag hindi ka puspos ng presensya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Pinagpala kayo. Hindi na kayo kumakain. Puspos kayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Hindi ko naman sinabi na huwag na kayong magbinta. Pero tambak lang nyo sa kitchen. Lagay lang kayo ng box doon. Tapos, ikaw na may-ari ng paninda, dito ka. Puri ka. To Lord, sana naman ang lahat na bibili, maghulog ng pambayad sa box. Hindi ka lugi. Pagkatapos ng gawain, ubos ang paninda mo. Pagtingin mo sa box, instead na magbayad ng tag-50, yung iba, dinubli, 100, walang sukli. Lalong lalaki kita mo. Pero kung hindi ka nag-concentrate dito, instead nakikita ka ng 1,000, 100 lang yung laman. So, huwag ka magalit. Maglagay ka pa rin. Malay natin sa sunod na gawain, makonsensya yung nagnakaw, hindi honest, ibalik niya at dublihin pa. Diba? Everybody say, praise the Lord. Marami naman talagang nagbibili kasi hindi mo naman hangad na kumita. Pero kung mag-honesty store ka dyan, tapos yung soft drinks mo, tag 30, tapos yung sa labas, 25, sigurado yan, sa labas sila bibili. Ano ba itong honesty store ito? Overpricing naman. Diba? Overpricing naman to. Honesty store, honest ka rin. Kahit piso-piso, basta kay Kristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Lalo na mga farmers, mayroon silang mga bigas. Magkano mang kilo ng bigas ngayon? 40. Kung kikita ka na, maglagay ka dyan, 25 kilos lang. Di ba? Rasay Farm. From Rasay Farm. Bagong ani. 25 kilos each. Sino naman ang hindi bibili? Baka pasanin pa yung isang sako. 50 kilos yung isang sako times 25. Ano kikitain doon? Hindi ko alam. Baya-baya, magulat si Banderasay. Pinagpala. Sabi ko, 25 lang. Parang 30 naman to. Dahil kakumita siya. Pero kung kulang siya ng prayer, wala yung isang sako, pero wala namang nagbayad ubos. Pero, masaya ka pa rin. So, ulitin ko nga sa sunod. Ulitin mo. Huwag ka naman bantayan mo nga yun. Huwag kang mag-utos ng bantayan. Lugi naman yung nagbantay. Nandiyan ang malapyo nagbabantay.
hindi tayo makakatago sa Diyos. O mayroon namang nagsuggest, ano kaya kung hindi na lang pabayaran, kuya? Libre na lang. Pangit yun. Pangit yung libre. Wala nang gagawin ng kapatiran, pupunta doon, libre, mag-agawan doon sa ano. Ito libre. Wala nang magpuri dito. Kasi mag-unahan doon, magtulakan kasi libre. Huwag yun. Huwag yung libre. Walang libre. So, paano masukat yung honesty ninyo, yung pagka-honest ninyo kung libre? Ha? Libre itlog. Tagdadalawa lang ha. Eh, para 2 tray yung isa. Instead na 2 piraso, 2 tray yung isa. Hindi, impyerno din siya. Di ba? Oo. Nakuha natin yung minamahal? So yung mga nag-video-video, kung may mga video dyan, hindi ka naman sisitahin eh. Kung na-enjoy ka, sige video. Pag nag-rapture, makuha mo pa yung video rapture. Oh, wow, rapture! Samahan mo talaga kung saan napunta yung rapture. Tapos, upload mo ngayon. Hahabulin ka ngayon ng CNN, mga international network. Oh, mayroon nakakuha ng rapture. Babayaran ka ngayon. Millions of dollars. Babayaran yung video mo. Kikita ka. Pero naiwan ka nga. Kikita ka nga. Milyonaryo ka, pero naiwan ka naman. What profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Pagmamayari ka na ni Satanas. Di ba? Amen? Oh, hindi, kuya, kasi pag nagbibideo ako, napupuspos din ako eh. Mayroon kaya? Habang nagbibideo, napupuspos? Hindi, hulog yung iPhone mo ah. Amen? So, minamahal, kung hindi tayo seryoso sa paglilingkod, kain tayo ng kain, lakad tayo ng lakad, kahit kumikilos ang presensya ng Diyos, ganun pa rin ginagawa natin. Langit pa rin tayo, minamahal. Hindi ko sinasabing maimpyerno kayo. Kung dadaan kayo sa kamatayan, lahat na nabaptize in the name of Jesus Christ, mainit ka man, o malamig, basta dadaan sa kamatayan, kasi yung mga malalamig, nagsisisi pa yun bago mamatay eh. Langit tayo lahat. Yan ang advantage. Pero, kung hindi ka dadaan sa kamatayan at madatnan ka sa rapture, wala pong tinuturo ang Biblia na langit lahat na mga buhay na madatnan sa rapture. Depende yan. Sabi ng Biblia, pag yung ano ba yung Tagalog ng caught up? Dagit. Sa Bisaya kasi dagit din eh. Pagdagit ng mga banal. Hindi po sinabing pagdagit ng mga mananampalataya. Specific. Yun lang pong banal. Everybody say, praise the Lord. Nakuha natin? So wala pong pumipigil sa atin kung ano pong gagawin natin. Kasi ang kaligtasan ay personal relationship. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Hindi ka pwedeng sabihin, ginagawa ko to dahil ginagawa nila eh. Ginagawa ko to dahil ginagawa ng ordained preacher eh. Eh kung papunta na yung ordained preacher sa impyerno, pag mamatay, walang problema, langit talaga. Pag maiwan yung ordained preacher sa rapture, iwan ka rin. Di ba? Amen? Di pag magkita kayo, appear. Iwan tayong dalawa. Di ba? Sabi nga ni Malang Pastor Belen Mamader, ang prayer namin mga anak, lalo na yung mga worker na matagal na, bago kayo mabackslide, bago kayo lumihis ng landas, kukunin na lang kayo ng mahal na Panginoon. Kaysa tuluyan kayong lihis ng landas at maimpyerno, maiwan sa rapture.
Sabi ni Bilay, mahal na pastor, baga kami, hindi na kami makaabot sa rapture. Dahil sa edad. No? Sino yung magpatuloy kung mawala na kami? May tumayo, ilan-ilan. Kami po, mahal pastor. Kami po, tuloy po kami. Pero nasaan yung tumayo? Rebelde na sa church. Nagsasarili na. Kasi, believe sa sarili. Sabi ng Bible, mas maganda yung isipin mong mas magaling yung iba kaysa sa'yo. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag nakapokus sa'yo ang kagalingan, lahat-lahat, hindi na ikaw ang naitaas, kundi, hindi na ang Diyos ang naitaas, kundi ikaw na ang naitaas. Oh. Kung magaling ka, then humble ka naman, nagpapakumbaba ka, praise the Lord, pinagpala ka. Hindi ka magaling, humble ka, pinagpala ka pa rin. Pero kung magaling ka, hambog ka naman, mayabang ka, walang kwenta. Hindi ka magaling, mayabang ka pa rin. Hindi na nga magaling, mayabang pa, no? So, malas yun. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So sabi ng Ezekiel 33, 10 hanggang 20, hati na lang kayo ang dalawa. Kasi puro Tagalog naman yata yung Bible nyo. Dito po sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kabanata 3, ang talata po ay... 33. Excuse me po, sa 33, Kabanatang 33, ang talata po ay 10 hanggang 20. Ganito So, po ang... hanggang 15 ka na lang. Hanggang 15. Ganito po ang nasusulat. At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang inyong sinasalita. Na sinasabi, ang aming pagsalangsang at ang aming mga kasalanan ay nangasa amin at aming pinanglulupaypayan, paano nga kami ay mga buhay? Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sangbahayan ni Israel? At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan, ang katwiran ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kaarawan ng kanyang pasalansang. At tungkol sa kasamaan ng masama, hindi niya kabubuwalan sa araw ng kanyang hiwalayan ang kanyang kasamaan, ni kabubuhay man ng matuwid ang kanyang katwiran sa araw na siya'y magkasala. Pagka ang aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay, kung siya'y tumitiwala sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang mga matuwid na gawa ay hindi alalahanin, kundi sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa, doon siya mamamatay. Muli, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid. Kung isauli ng masama ang sanla, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palutuntunan ng buhay na di gumawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Amen. 16 to 20. Dito po sa 16 hanggang 20, ganito po nasusulat. Wala sa kanyang mga kasalanan na kanyang nagawa ang aalalahanin laban sa kanya. Kanyang ginawa ang tapat at matuwid. Siya'y walang pagsalang mabubuhay. Gayunmay sinabi ng mga anak ng iyong bayan, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid. Ngunit tungkol sa kanila ay hindi matuwid ang kanilang lakad. Pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan,
gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. At kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan, at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Gayunmay inyo sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matuwid, o sangbahayan ni Israel. Aking hatulan kayo bawat isa ayon sa kanyang mga lakad. Amen. Everybody say, praise the Lord. Wala bang makapalakpak, minamahal? Yun lang ang palakpak natin. Praise the Lord. So, pag mag-rely ka doon sa katuwiran mo, dami ka nang ginawa. Ano sinabi? Pag magkasala ka, when I shall say to the righteous that he shall surely live, if he trust to his own righteousness, if he trust to his own righteousness, yung kanyang sariling katuwiran, hindi katuwiran ng nagagaling sa Diyos, and commit iniquity, all his righteousness shall not be remembered, but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it. Tingnan mo yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito naman para sa mga masasama. Again, when I say unto the wicked, thou shalt surely die. Ang Diyos ang nagsabi, mamatay ka sa kasamaan mo. If he turn from his sin and do that which is lawful and right, if the wicked restore the pledge, yung mga pagnanakaw, sabi ko nga, kahit maliit na Bible study, kahit baguhan yan, kahit mga AITA yan, mga former NP yan, pag mag-Bible study tayo, ituro ang pagbibigay. Kasi susi ng pagpapala yan. Huwag mo silang i-deprive na magkaroon ng susi sa pagpapala. Parang binigyan mo ng motor yung tao, hindi mo naman binigay ang susi, paano niya magamit yung motor kahit brand new pa yan? Amen? Pasanin niya, i-display sa bahay. Pero kung binigyan ka na ng susi, wala pang motor, wala pang kotse, sigurado ka na dyan kasi susi na yan eh. Mayroon ka ng sususuyan. Dagdag prayer lang, may susi ka na. Ano yung sasabihin na yung, kasi kunin mo na, nasa bodega o nasa garage, yung sasakyan. Yung susi na yan ang susi. Sigurado. Mas maganda yung susi mo na. Kaysa ibigay sa iyo yung sasakyan, walang susi, tulak mo. Kung 10 kilometers yung uwian mo, di tulak mo 10 kilometro. Di ba? So, una talaga ibigay susi. Magtapat. Kung minsan yung mga nagkukuha ng offering, pagtingin ng mahirap, hindi na ginaganon. Hindi nalapitan. Yung mayayaman lang nilapitan kasi siya kayo, wala siguro ibibigay yan. Huwag ganon. Do not judge. Huwag kayong maging mata pobre. Mas maganda ka kung tulog, gisingin mo dahil yan ang makapagpaahon sa kanya sa kahirapan. Kasi yung iba patulog-tulog, Lord, gamitin ko ito mamaya, mag-McDonald's ako. Sana hindi ako makita. Sana lampasan ako, Lord. Wala ganun. Yung patulog-tulog, gisingin mo. Kasi mouth of blessing yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Imaginin mo, naghirap siya pupunta dito, tapos uuwi siya na mouth of blessing dahil hindi niya na gampanan. Sabi dito, if the wicked restore the pledge, give again that he had robbed.
Yung kanyang ninakaw, ibigay niya. Walk in the statutes of life without committing iniquity. He shall surely live. He shall not die. Palakpakan natin ang ating mahal. Everybody say, praise the Lord. None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him. He hath done that which is lawful and right. He shall surely live. Yet the children of thy people say, the way of the Lord is not equal. No? The way of the Lord is not equal. Para namang hindi equal yan. Grabe naman yan. Gumawa ako ng kabutihan. Ha? Sa 100 na ginawa ko, 99 nagawa ko kabutihan, nakagawa lang ako ng isang kamalian. Wala na yung lahat yun. Wala na lahat yun. Grabe naman yan. Hindi ba nila nakita yung pagsusumikap ko? Okay, sabi ito. Yet the children of the people say, the way of the Lord is not equal. Hindi fair. Oh, nagreklamo. Grabe naman yun. Yung pasawayan. Buong buhay yung pasaway siya. Tapos nagsisi. Pinagpala. Ako buong buhay ako na, lumakad ng katuwiran. Tapos nagkamali ako ng isang beses. Mamatay ako. Reklamo, no? Amen? Oh, yet the children of the people say, the way of the Lord is not equal. But as for them, their way is not equal. When the righteousness turned from his righteousness and committed iniquity, he shall even die thereby. Oh. But if the wicked turn from his wickedness and do that which is lawful and right, he shall live thereby. Verse 20. Yet ye say, the way of the Lord is not equal. O ye house of Israel, I will not judge you everyone. Excuse me. Yet ye say, the way of the Lord is not equal. O ye house of Israel, I will judge you, everyone, after his ways. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating harapan. Ito applicable to sa rapture, ha? Sa rapture. Pero kung kamatayan, lahat tayo, langit. Amen. Kasi hindi naman tayo naliligtas sa mabubuting gawa. We are saved by grace. Wala pong naligtas sa atin sa mabubuting gawa. So, kung gumawa man tayo ng kabutihan, binago tayo ng mahal na Panginoon. So, maintain. Work out your own salvation with fear and trembling. Pag kumilos ng presensya ng Malapinoon, huwag kang mag-antay. Nasusubuan ka. Itaas mo ng kamay mo. Sumigaw ka ng hallelujah na napakalakas. Marunong ba kayong sumigaw ng hallelujah na napakalakas? Sigurado? O sige, sumigaw nga kayo ng napakalakas na hallelujah. Ayun. Yun. Pag sigaw nyo ng hallelujah ng malakas, hindi makakapasok yung lying spirit. Kasi pag kapuspusan na at pilit mo mapuspos na hindi ka sumigaw ng hallelujah, pwedeng papasok ang lying spirit. Anong ibig sabihin ng lying spirit? Hindi spirit from God, spirit from the demons. Maging emotional ka. Emotional. Pag sinabing emotional, you are carnal. Di ba? Ano bang naramdaman ng emotional? Madaling matisod. Madaling magalit. Madaling maawa. Kahit masama yung ginawa niya, bakit naman si Brother Danny, di-review, kawawa naman yun. Di ba?
Kawawa naman siya, matanda na. Bakit ikulong pa? Gumawa ng krimen eh. Pero hindi mo matanggap kasi naawa ka nga. Pati ikaw naapektuhan ng spiritual na paglilingkod mo. You are emotional, you are carnal. You are not doing the will of God. Hindi ka lumakad sa spiritual na buhay. Kasi pag spiritual ka, ipag-pray mo na lang. Amen. Bakit kasi niya ginawa? Pag-pray na lang natin siya na bigyan pa ng chance ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, ganun. Pag spiritual tayo. Pag nag-rebuke, huwag kang kumampi. Huwag mong sulsulan. Pag-pray mo. Kasi huwag sulsulan mo, lalo siyang magkaroon ng tama siya. Lalo siyang magre-rebelde. Lalo siyang, pag-pray mo. Ganun talaga yan. Sabi nga ng Bible, righteous ka na. Hindi po mapaginawa. Na-rebuke ka na. Napalalahanan ka na. Ibig sabihin, papunta ka na doon, nakita na ng malapay yun. Gagamit siya ng tao para palalahanan ka. Para hindi ka mapunta sa kapahamakan. There's a way that seems right unto man, but the end thereof is a way of death. Proverbs 14:12, kung hindi ako kamali. Huling talata. Dito sa Kawikaan 14:12, sabi rito, may daan Instrumentalists and singers. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Tingnan mo yan? Tila matuwid sa isang tao. Tama naman yung ginagawa ko eh. Tama nga para sa'yo. Tila matuwid. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. O, diba? Ano namang masama yung ginagawa ko? Nanalangin din ako sa Diyos. Gusto ko lang dito kasi dito walang rebuke. Yeah. Masarap dito. Free will. Anong gusto mo gawin mo? Pero sabi nila, ligtas din ako eh. Mas maganda dito. Nandito yung mga apostles, mga larawan ng mga prophets. So, kasama ko sila dito. Not knowing na ang lahat ng mga believers are all saints. Ang babalikan po ng malapay noon pagdating ng rapture ay mga saints, mga taong banal. Everybody say, praise the Lord. Hindi po yung mga lasenggero. Hindi po yung mga babaero. Hindi po yung mga Krisyano padubli ng asawa, dubli-dubli ng mga kasintahan. No? Mga binata talaga, dubli-dubli ng mga kasintahan. You are not saint. Ayaw talaga niyong pumalakpak, no? Awitan nating malapit. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Huwag na tayong dumaan dyan. Kay Kristo tayo dadaan. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Huwag ka nang dumaan sa relihiyon. Huwag ka nang dumaan sa mga filosofiya, sa mababuting gawa, o sa daan ng tao. Sabi na naman ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sa akin kayo dadaan. Wala sa relihiyon.
Religions are nothing. Invented by Satan. Satan used religions para marami siyang madala sa kapamakan. Sabi lang walang rapture. Kahit ako na lang ang maiwan magsabing may rapture, I will stand by the word of God. Kung totoong walang rapture, naniwala akong may rapture, bakit? Ano bang mawala sa akin? Hindi ka naniwala ng rapture, mayroon pala. Kapahamakan. Huli na ang pagsisisi. Marami pong hindi niniwala sa rapture kasi gusto nilang ma-enjoy ang life. Gusto nilang magliwaliw. Ayaw nilang maghanda. Sabi pa ng kapatiran na hindi na dumadalo, Kuya, anong ibig sabihin ng panaginip ko? Kanina lang ito nag-text sa akin. Sabi ko sa kanya, ano ang panaginip mo? Sabi niya, nadaanan mo daw ako, Kuya. Sabi mo raw sa akin, sakay ka na. Ito. Sabi niya dito. Ang dami ko ng panaginip, Kuya. Ikaw daw mismo ang tumawag sa akin na pinababalik ako sa loob. Sabi mo daw sa akin, bakit ako lumabas? At umuulan daw ng apoy, Kuya, habang tumatakbo ako at hinahabol ko ang sinasakyan ninyo. Sinabihan mo daw ako na bumalik ka na, pero sabi ko daw, ayaw ko na. Pero nung umalis na daw kayo, bigla daw umulan ng apoy. Natatakot din ako, Kuya. Natatakot siya. Napunta siya sa Sabadista. Binigyan siya ng bahay. Nag-open siya ng bikiri. Ginawa siyang preacher ng Sabadista. Ito ang nangyari siya kaya ngayon. Umulan ng apoy, naiwan siya. Apoy. Nuclear bombs. Nuclear missiles. Yan ang nangyayari ngayon. Anytime. Magbalik ng mahal ang Panginoon. Ayaw nating maiwan, minaman. Kung maiwan man tayo sa rapture, prayer ko nga, ano ba sabi ng mahal na pastor? Mabuti pa kunin na lang bago ang rapture. Totoo ang langit. Totoo ang langit. Just in a twinkling of an eye, sa ang lahat ng mga nangamatay na naglilingkod sa Diyos, bubuhayin lahat nila. Tayong mga buhay, babaguhin. Yung iba maiwan. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Isigaw natin ang hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Open your hearts towards Jesus. Hallelujah. Ako'y nagsusumamo, Panginoon.
pagdakila ay sa ating Diyos na nasa langit. Revelation chapter 19 verse 1. Manatiling na kaluhod, minamahal. Banal na hapunan po natin ngayon. Habang dinidistribute ang ating po mga tinapay at saro para hindi po pa-confuse ang ating mga asers and aserits. Pag nabigyan na po kayo, minamahal, lumuhod po kayo. Yung nabigyan na po, minamahal, lumuhod po kayo. Yung pong hindi pa nabigyan, manatili na katayo para malapitan po kayo ng mga asers and aserits. Yung mga nakaluhod na hindi pa nabigyan ng tinapay at saro ay tumayo po kayo para mabigyan kayo, minamahal. Only those who are baptized in the name of Jesus Christ. If you are not yet baptized in the name of Jesus Christ, mangako po kayo na magpabautismo after ng banal na gawain. Pwede po kayo makiisa sa ating banal na hapunan. Sabi po ng Bible, minamahal, for as often as ye eat this bread, according to 1 Corinthians chapter 11, verse 26, and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily
shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. Sleep. Dahil ang mga nangamatay kay Kristo para natutulog lang yan. Pagdating niya, gigisingin din silang lahat at mabuhay muli. Amen. So, hawakan po natin ang ating po mga tinapay. Manalangin po tayo, minamahal. Hallelujah. Magsisi pong bawat isa. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin po, Jesus. Minsan pa, mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran. Saan man kami nagkulang, nagkakamali, ano mga may naisip, nagawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mo, mahal na Pinoon, bawat isa sa amin. Linisin mo aming mga puso at isipan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa banal na hapon ng ito, mahal na Pinoon. Sa panalangin namin kagalang-galang at pinamahal na Pastor Rosalmeda sa pupanalangin ng kanyang buong pamilya. Hallelujah. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. Hawakan po niyo ang inyong mga tinapay. According to 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Sa verse 25, after the same manner also he took the cup. When he had stopped saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Para sa'yo
Tayo po manalangin sa ating po mga pangailangan. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayo naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay. Ano po yung mga kahilingan sa mahal na Panginoon? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoong Isus. Sa punad na langin ng hinirang propeta sa lingkapanahonan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldis Romeda. Sampo padalangin kanyang buong pamilya. Kami po'y nagsusumamo sa iyo, mahal na Pinoon. Humingi po kami ng kapatawaran. Sa mo kami nasumpungan ng mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Sa mga kahinaan na pagbigyan, mahal na Pinoon, patawarin mo ba sa amin? Mahal na Pinoon, abutin mo ang aming mga pangangailangan. Lahat na may makaramdamang taglay, alisin mo at pagalingin sa ibalang kaparaanan. Aking sinasaway sa dakilang pangalan in the mighty name of Jesus, cast out. Di mo nyo nakaramdaman. Demons of sickness and diseases. Demons of vices, unbelief, doubts, poverty. Demons of heart disease, diabetes, high blood, cancer. Hallelujah, cast out. In Jesus' name, Jesus be healed. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw. Sa malakas na tinig ang hallelujah. Praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.